Hello guys! Welcome back to my channel! Gusto mo bang mag-invest sa mga energy stocks tulad ng Meralco, Semirara, First Gen, Asian at Aboitiz Power? Aba, panoorin mo ang video na to at pag-aaralan natin ang energy business. Welcome back! Ayan, nanood po ko ng maraming video tungkol sa energy business at nagbasa-basa po ako ng maraming documents tungkol po dito at i-share ko po sa inyo ang learnings ko. Alright, kasi konting intro lang po ito sa energy market o sa energy business. Baka makatulong po kasi sa ating investment decisions kung mas naintindihan po natin ang negosyo. Alright? At pag-aaralan po natin ano ba itong energy market na deregulated versus regulated. Ano ba itong carbon reduction? Ano ba itong mga diverse energy sources, no? Ano ba itong supply and demand, no, ng electricity, no? At yung mga opportunities, challenges sa renewable energy, pag-uusapan po natin. The solar paradox, pag mas maraming solar output po, minsan mas mataas ang bill natin sa kuryente. Ano pa? The case of nuclear energy. Start na po tayo. At syempre sa mga magagaling po sa energy po dyan, no? Huwag po kayo masyadong Kasi po, syempre sinimplify po natin to the max. Kasi marami po sa ating audience ay lay people lang po. Katulad ko, lay din po ako, no? Hindi naman po ako magaling talaga sa energy. Pero yun natutunan ko, itatry ko pong i-share po sa inyo. At umpisa na po natin. Energy market. Ano ba yung deregulated versus regulated? Kasi po, ito simplified po ito Ang energy business po, no, marami pong mga segment po kasi yan, no. Ito po yung tatlo na pinaka-main. Of course, so in grand scheme of things, marami pa pong players po dito, no. Pero usually meron pong ganito, generation company, yung nagpo-produce ng kuryente. Okay. Number 2, meron transmission company. Ngayon, yung nag-generate na kuryente ng generator, kailangan i-transmit sa mahabang distance kasi malalayo yung malalayo yung lugar kung saan generate ng kuryente. Ita-transfer mo to ng malayong lugar. Transmission yon, okay, no? Okay, pag na-transfer mo sa malayong lugar, no, itong distribution companies naman, sila naman ngayon na maghahatid ng kuryente sa mga bahay at mga negosyo po natin. Alright, maliwanag po ba? Parang ganito po yan, no? Ayan, nakita nyo yung parang factory na yan, yun na nagge-generate ng power. Ita-transform po yan sa high voltage para po konti lang yung loss. Kapag tin-transmit na po yan, konti lang ang loss, no? O yan. At bago i-deliver sa bahay po natin, hindi po pwedeng sobrang taas ng voltahe po niya. Kaka-aksidente po niya. Ibababa po ang voltahe, tapos i-distribute na po sa bawat bahay po natin. Alright. So, under regulated, ano ba yung regulated? Yan po yung original na model, business model ng energy sector po, no. Usually po nung araw nung na-imbento yung kuryente, no, hanggang the past few decades, no, usually isang company siya na lahat, di ba? Monopoly niya at siya ang nagge-generate ng kuryente, siya ang nagtatransmit ng kuryente, siya na rin ang nagdi-distribute ng kuryente sa bawat bahay. At dahil monopoly niya po ang lahat, kailangan siyang bantayan ng gobyerno. Kaya ang tawag doon, regulated. Binabantayan ng gobyerno para hindi po umabuso ng pagkalaki-laking tubo. Okay, ayun. Kaya lang hindi po maganda ang model po na to kasi monopoly. Pag monopoly, wala po kasing incentive na maging efficient na isang company. Wala pong incentive na mag-innovate, magtipid-tipid. I don't care kasi papasok ko lang lahat ng cost sa aking customer. Kaya nagkaroon po, kailangan po talagang haluan ng competition para maging free, open market, open sa lahat at mag-compete na lang kayo, magpatayan na lang kayo sa presyo at hindi ko na kayo babantayan para magkaroon ng efficiency, magkaroon ng innovation at makapag-attract ng maraming investment. Deregulated ang tawag doon, mag-i-introduce ka ng competition. Kaya nagkaroon po ng batas yung Electric Power Industry Reform Act of 2001. Basahin nyo na lang po, no? I-research nyo na lang po ito, no? So, ang ibig lang po sabihin nito, nung nagkaroon na ng deregulated, no?
Okay, usually po nagkakaroon po ng competition saan? Sa pag-generate ng kuryente. Ayun, marami na pong pwede mag-produce ng kuryente, no? Halimbawa ako, pwede ako magtayo ng coal plant ko, no? Okay, itong kapitbahay ko, pwede siya magtayo ng kanyang solar power plant. Halimbawa lang po yun, no? Kanya-kanya tayo, tapos pagalingan tayo, pababaan tayo ng presyo. Pagalingan, mag-compete tayo na mag-compete sa pag-generate ng kuryente. Maliwanag po ba? Kaya lang, yung pag-transmit po ng kuryente sa malalayong lugar, hindi po pwedeng mag-compete kasi po maaksaya po sa resources. Napakamahal po mag-build ng makakapal na wire over many hundreds of kilometers po. Mapakamahal po niyan. Kaya hindi po pwedeng doble-doble po yan. Kaya usually po, ang transmission, hindi po competition. May pagka-monopoly pa rin po yan. No? At nung restructure po yan, okay, yung transmission po niyan, usually po ay si NGCB po ang nandyan, National Grid Corporation of the Philippines. Alright. At yung pag-distribute naman ng kuryente sa bawat bahay po natin, hindi pa rin pwedeng, ano po yan, hindi pa rin pwedeng competition po yan kasi yung bawat bahay, hindi po pwedeng dalawa ang linya ng kuryente mo. No, isa sa Meralco at isa kay Kuya John Power. Hindi pwede. Kailangan isa lang kasi maaksaya. Napakamahal po mag-build ng linya ng kuryente sa bawat bahay. Kaya usually isa lang po yan. Kaya hindi rin po pwede competition. Kaya ito pong NGCP at ito pong Meralco, may pagka-monopoly pa rin po yan. Pero pagdating po sa power generation ay compete po to. Talagang pagalingan po ito, no? Alright, maliwanag po ba? Okay, so ibig sabihin nito, no? If you want safer play, gusto mo safe ka, doon ka sa Monopoly. Pero kung willing ka mag-risk, no? Gusto mo hulaan sino talagang pinakamagaling dito sa mga nagko-compete na to, doon ka sa power generation. Maliwanag po ba? May natututunan po ba kayo? Pero bago tayo magpatuloy, supportahan niyo po ako sa aking Patreon para makagawa pa po ako ng maraming magagandang videos. Alright, at mag-join po kayo sa aking Facebook page. Diretso na po tayo sa next topic. Carbon reduction. Buong mundo po, no, nagkaisa-isa. Gusto po talaga nila ma-reduce ang carbon. Katulad ng pinag-usapan dito sa United Nation, no, dito sa Paris, nagkaroon ng agreement. Dapat po by 2030, malapit na po 2030 po, no, kailangan 45% ang reduction, no, at by 2050, net zero na ang carbon reduction. Ano ba yung carbon na yan? Gas po yan, no. Alam niyo naman po, no, pag nagsusunog po tayo ng fossil fuel katulad ng oil, coal, natural gas sa pag-produce ng kuryente, nagpo-produce po yan ng CO2 o carbon. At yung carbon po na to, tinatrap po niya ang init ng araw. At kapag hindi po natin na-control po itong CO2 na to, magkakaroon po ng global warming at climate change, no? Kaya guys, no, iwasan nyo pong kumain ng kamote. Kasi pag kumain ng kamote, ay nakakatulong pa kayo dyan sa CO2 pa niyan. Pagkain nyo ng kamote, mamaya-maya, may CO2 ka ng emission, no? Alright! Next topic na po tayo. Ayan, no, kaya po, ito, no, kaya, tawag nito, iwasan natin fossil fuel, kaya kailangan natin mag-switch sa alternative. Ano ba alternative? Dalawa po yung pinaka-main talaga na alternative po dyan. Renewable. Ibig sabihin renewable, nare-renew, no? Hindi nauubos, no? Yung fossil fuel kasi nauubos po yan, eh. 'Di ba? Kasi millions of years ago po yan, no? Nung nabuo yung mga fossil na yan, no? Pero yung renewables, ibig sabihin, pwede laging nare-renew katulad ng solar power, sunlight, no, wind power, no, galing sa hangin, hydro, galing sa movement ng tubig, at geothermal, yung natural na init ng mundo. Pwede mong i-harvest. Alam ko si Google meron yan. At ano pa, nuclear, no, although nakakatakot yung word na nuclear, wala naman pong carbon po yan sa aking pagkakalam. Walang carbon, okay? Alright, okay. At saka lately po, medyo safe na po yan. At dahil nga po, pagdating po sa power generation, related po ito sa power generation, di po ba? Open sa competition po yan. Buong mundo po yan nagko-compete. Ibig po sabihin, may incentive na kumita. Kaya po, ang dami pong research. Pagdating po sa renewable, pagdating sa nuclear, ang dami pong bagong research nyo. Kasi nai-inspire sila na kumita ng malaki. Syempre, pera yan, nakaka-inspire po yan. Di po ba? Ayan. So, next, pag-aralan naman po natin yung mga energy sources na to, no, at yung cost po nila. Okay, unahin po natin yung fossil fuel, yung coal, natural gas, at saka oil. No? Historically, ito po yung pinaka-dominant na energy sources. Ito yung original talaga na pinanggagaling ng kuryente nung araw. Lahat naman yan, galing sa oil, di ba? O kaya coal, no? And typically po, although mahal po yan, no? Mahal din po yung
pag-build po ng mga planta po na yan, no? Pero mas lower po yan i-compare natin sa mga nuclear. No? Ang problema lang po talaga po dito, no? Yung environmental impact napakataas. Isa pa po, pag pinatatakbo nyo po, no, ang isang fossil fuel na power plant, mahal po ang fuel po dyan kasi mahal ang langis, mahal ang coal, mahal ang natural gas, no? So, mahal po ang patakbuhin po yan, no? And in contrast po, pagdating naman po sa renewable, no? Of course, may kamahalan din po, pero due to technology, rapid change in technology, nagmumura. Lalo na po nung pumasok ang China, ang dami nilang pinuduce sa solar panel, tapos pagaling, tapos pamura. Kaya bumababa na po ang presyo ng pagtayo ng renewables. Isa pa po, pag renewable po, yung karamihan po, pag solar, wind, hydro po, no? Free po ang fuel po nito. Hindi mo kailangan bilhin yung araw. Hindi mo kailangan bilhin yung hangin. Hindi mo kailangan bilhin yung pag-ikot ng tubig, no? So, free naman po, no? Okay, pagdating naman sa nuclear, napaka-importante din po, no? Ang nuclear po, mataas. Mataas po ang initial cost. Mahal po talaga magpatayo ng nuclear. Kaya lang po, napakaganda naman mag-generate ng power. Pagka raming kuryente na generate po niyan, at saka yung fuel po niya, mura. Mura po. Yung kakatiting na gagastusin mo sa fuel, maraming kuryente ka nang mapoproduce. Maliwanag po ba? Ayan ang energy sources and their cost, no? At pagdating naman sa investment, no? Ayan, established na po kasi mga fossil fuel, no? Kaya lang they are experiencing regulator pressures kasi ang gusto ng gobyerno ay renewables, no? At ang renewables naman, growing sector po ito kasi suportado talaga ng gobyerno buong mundo. At pagdating naman sa nuclear, napakaganda talaga ng potential po nito, no? Mamaya i-explain ko po sa inyo, no? Mataas lang talaga ang initial barrier kasi ang tao ay takot pag sinabing nuclear. Alright. Okay, next topic na po tayo. Kaya niyo po ba? Nakakasunod pa ba kayo? Nandiyan ba utak ninyo? Okay, real-time electricity demand and supply dynamics. Ito po kasi ang problema ng computer, ng kuryente. Kailangan po talaga, no, pag ikaw ay nagdi-distribute ng kuryente katulad ng Meralco, kailangan po talaga balanse po yung supply na dumadating at saka yung demand ng kuryente. Kasi po pag hindi po yan nag-match, no, halimbawa, madaming supply, no, at kokonti yung demand, di matatapon po ang kuryente kasi yan po ang kuryente, hindi naman po yan nai-store. Hindi po nai-store po yan sa account. Of course, syempre, pwede nyo sabihin battery yan. Aside from battery po, no, hindi po natin mai-store po yan. No? Ito po yung analogy ko po. No? Halimbawa, nagbisikleta ka, tapos itong bisikleta na ito mapoproduce ng kuryente. No? Kapag yung bombilya, no, hindi nakasaksak habang nagpe-pedal ka dyan, yung pinedal mo, sayang. Yung napoproduce ng kuryente kakapedal mo, natatapon po yan, no? Kailangan po mag-match yan habang pinipedal mo yan, nakasaksak yung bombilya para umilaw yung bombilya. Yan po ang ibig ko pong sabihin, no? Na kailangan po pantay na pantay yung supply and demand. Ayan, ang maliwanag po ba? At dun po, no? Pag malakas po ang demand po, no, kailangan pong sabihan yung mga power generator na magdagdag sila ng production nila. Pag mababa naman ang demand, kailangan nila sabihan, no, yung mga power plant na, huy, bawasan ninyo ang ipinoproduce ninyong kuryente kasi hindi kailangan, masasayang lang po. Maliwanag po ba? Ayun. Doon po pumapasok ang importansya ng ramp up times for different energy sources. Kasi pag sinabihan ng isang power plant, no, na magdagdag ka o magbawas, hindi po pwedeng basta-basta magdadagdag o magbabawas po sila. Depende po kung anong klaseng kuryente, kung anong klaseng planta po sila. Kung natural gas po sila, natural gas ang planta po, ay wala pong problema po yan. Mabilis po mag-scale down or scale up po yan ang mga natural gas. No? Quick ramp up po yan. Very, very flexible. Kung hindi po ako nagkakamali doon sa nabasa ko po, minutes lang, alam ko mga 45 minutes, pwede nang dagdagan, pwede bawasan. Kasi natural gas, madali daw po talagang i-control, no? Ngayon, yung susunod po doon yung coal, no? Yung coal po, ang alam ko po, medyo matagal-tagal. Mas slower po siya sa natural gas. Ang alam ko, mga ilang oras, mga 6 na oras, mga ganyan po, bago nila ma-ramp up or ma-scale down, no, yung production nila ng kuryente, no. Pagdating naman sa nuclear po, ay napakahirap po nito. Usually po, ang alam ko nito, isang araw. Ang notice po yata nito, matagal po ang nuclear. Kasi nuclear yun eh. Gaganon siya, i-istorbohin mo, may sumabog yung kaka-istorbo mo. Hindi pwede basta-basta mo istorbohin yun. Magka-problema po tayo. Mabagal po, pabilisin
no, pababain, no, ang production ng nuclear, no. Pagdating naman sa renewables, ito ang problema. Hindi mo nakokontrol ang renewable ang araw. Hindi mo pwede sabihin sa, huy, araw, pasikatin mo pa, dali, sumikat ka pa, sumikat ka pa. Hindi mo mauutusan ng araw. Ganun din yung wind, hindi mo mauutusan. So, intermittent po yan. So, kanyang bawat energy sources, may pros and cons po talaga po yan, no? At binabalanse po talaga ito, no, ng energy sector po, no. Kailangan po ginagamit po nila ito, no. Pag halimbawa kailangan na biglaan ng maraming kuryente, ang kokontakin po nila diyan yung coal tsaka natural gas. Mabilis po yan, mabilis mag-respond, no. Okay, maliwanag po ba? Ayan. So renewables, no, without storage, tanggalin po natin yung usapang storage, no. Mahirap po talagang kontrolin po yan, no. Hindi po nakokontrol. Pero may mga prediction na po yan, nagagamitan na nga ng AI yan, kung gaano kalakas yung magiging wind, no, nape-predict na po nila. Pero yung araw, syempre hindi ma-predict, no. And fossil fuel, very important pa din. Very, very important po ito, lalo na po ang natural gas kasi napaka-flexible po nila. Alright, maliwanag po ba? Sana may natututunan po kayo. Later on, pag nagbasa-basa kayo, no, ng mga bali-balita tungkol sa energy, may konti tayong magagamit na knowledge, no? Okay. Challenges and opportunities sa renewable energy. No? Ang challenge talaga, ayan. Ang solar and wind are not always available, no? Ayan. And yung current na battery technology, mahal pa po. Although nagmumura na po, nagkakaroon na po ng advancements sa battery at may iba pa pong solution, no? Hindi lang po battery ang pagkaka-store ng kuryente po niyan. Marami pa po ibang technology pong na ini-explore. Hindi lang po battery. Marami pa pong iba na pwede mong i-convert ang solar energy into something na stored energy, no? At marami pong opportunities, no? Continuous improvement in efficiency in storage, no? At saka syempre yung gobyerno, suportado po talaga ang renewable, no? Kaya maraming pera o maraming incentive, maraming discount, taxes, whatever na pinamimigay para talaga maingganyo mga kumpanya, no? Na sigihin ang renewable, no? Ayan. At mataas po talaga ang growth potential sa technology pagdating po talaga sa renewable. Alright. Yan, no? At next na po tayo. Ayun na. Ito, maganda to, magandang pag-usapan ito, yung solar paradox, no? Kasi maiintindihan ninyo na hindi po pwedeng basta-basta tanggalin yung mga fossil fuel plant, yung mga coal, yung mga natural gas, hindi po pwedeng basta-basta tanggalin po yan. Ito po isa sa dahilan, no? Alam nyo ba na minsan pag masyadong malaki ang solar energy output, pwedeng magmahal ang ating electricity bill. Nagiging problema na po yan sa Europe kasi 40% and above na po ang contribution ng solar sa kanila. Parang ang sweet spot po kasi nasa 20%. Sa ngayon po na hindi pa po kasi kalat ang cheap storage solution, no? Under research pa po yan, no? Ayan. Kasi ganito po yan, ang solar po, no? Ang pinakamataas na output ng solar, tanghaling tapat, pag tirik na tirik ang araw. Sa gabi, wala. Ito mo, kita mo yun, madaling araw, walang production yan. Walang production. Tapos sa umaga, mahina. Pagdating sa tanghaling tapat, tirik na tirik ang araw, mataas ang output ng solar. Tapos hanggang pahapon ng pahapon, pahina ng pahina. Pagdating ng gabi, wala nang output ng solar. Okay, maliwanag ko ba? Obvious naman, di ba? Wala namang araw sa gabi. Ayun, doon nagkakaroon po ng tinatawag na duck curve. Ngayon, dahil po nagko-contribute po ang solar, no, sa energy o sa kuryente, no, na pinoproduce po, no. Yung duck curve po, paano daw po pag ginraf mo, no, yung pinoproduce na kuryente pero alisin mo yung solar, no. Ang ibig pong sabihin, habang tumatanghali, kokonti lang po ang kailangan mong kuryente mula sa ibang sources of energy, sa coal, sa mga coal, no, sa mga fossil fuel, konti lang ang kailangan mo sa tanghali. Kaya bumabagsak po yan sa tanghali. Pagdating ng gabi, aangat na naman yan. Kailangan mo na naman ng kuryente sa ibang energy sources katulad po ng mga fossil fuel na po. Sa gabi, kailangan mo na madaming supply ng kuryente sa iba kasi wala na pong solar. Kaya po pag ginraf mo po yan, mukha po siyang pato, mukha po siyang duck. Ayan. So sa umaga, hindi mo kailangan ng mga fossil fuel, mga nuclear, ganyan. Hindi mo kailangan kasi maraming output ang araw. Pagdating naman sa gabi, kailangan mo na sila kasi wala na pong araw. Ayan, no? So maliwanag po ba? Okay. Ngayon, ito ang nagiging dahilan kaya nagmamahal ang kuryente pag masyadong maraming supply ng solar energy. Bakit? Okay, explain ko sa inyo, ha. Business naman po ito. Assume po natin, ako po ay may-ari ng isang fossil fuel plant, no? Fossil fuel plant po, owner ako, no? Okay.
hindi ako papayag na babayaran mo lang ako na exact kung ano yung pinoproduce ko. Halimbawa, no, sa araw, nagpo-produce ako ng 1 gigawatt. Kasi konti lang ang need sa akin sa araw. No? Tapos yun lang ang babayaran mo sa akin, 1 gigawatt. Tapos sa gabi, magpo-produce ako ng 5 gigawatt. Yun lang din ang babayaran mo sa akin. Hindi ako papayag. Bakit? As a businessman, isasara ko na lang yung excess ko na 4 gigawatt. No? Kasi wala, lugi ako eh. Tulog eh. Tulog sa araw yung 4 gigawatt ko eh. Yung capacity ko, tulog. So isasara ko na lang yung 4 gigawatt ko. Wala na akong pakialam sa inyo. Kasi, malulugi ako eh. Malulugi ako. Ayun. Kaya lang, sasabihin naman sa inyo mga distribution company, teka lang pare. Teka lang pare. Pag ginawa mo 1 gigawatt lang ang ano mo, ang output, ang capacity mo, no? Eh, paano sa gabi? Wala kami isusupply sa gabi. Saan ako hahanap na isusupply sa gabi? Eh, walang araw sa gabi. Sabi naman ng fossil fuel company, ewan ko, problema mo yan. Basta ako, ayoko malugi. Ang sagot naman ng distribution company, wait lang, relax ka lang pare. Ganito na lang gawin natin, no? Okay, bayaran ko na lang lahat. Bayaran ko na lang lahat, i-charge ko na lang sa customer namin. At yun ang nagiging dahilan. Kaya minsan, pag sobrang daming solar energy, mas nagmamahal po ang bill ng kuryente. So, lesson po, no? Hindi pa kayang palitan ng solar ang traditional po, no? Yan. Yung oversupply ng solar po kasi, minsan, bad po yan. Namamroblema po ang Europe po actually po dyan, no? Mas napapamahal ang singil ng kuryente. Ngayong wala pa pong cheap storage solution. Pero later on, pag nagkaroon ng cheap storage solution, ay baka hindi na po ganyan ang maging sitwasyon po, no? Ayan. So, kailangan pa rin po natin tumakbo ang mga traditional sources of fuel. And the case for nuclear energy, last na po ito, no? Dahil po nga po marami po pong problems renewable energy po ngayon, no? Napaka-unpredictable po, no? Ayan. So, kailangan natin ng alternative na clean energy source, no? At mura. Yun, dun pumapasok na po ang nuclear. Sila lang po talaga isang sagot, no? So, nuclear energy, cheap energy, long-term stable power source po yan. At marami pong technical advancement po yan at sa safety at sa waste management. At basahin niyo po yung kay Bill Gates, yung TerraPower, no? Biruin mo, ang ginagamit po nilang, ito yung kay TerraPower ni Bill Gates, ang ginagamit po nila dito yung depleted na uranium. Yung hindi na po ginagamit ng traditional na nuclear power plant, yun ang pwede nilang gawing fuel. Eh, ang dami-dami noon na depleted uranium. Kukunin lang nila. Tapos, ang pagkakaintindi ko nito, ilang daan taon tayong may enough na na source of fuel, no? Just from this. So, napakaganda. Ang dami po talaga technology na nangyayari po pagdating po sa nuclear. At marami pa pong research na nangyayari po dyan. At yun lang po ang ating konting daldalan sa energy business. Sana may natutunan po kayo. So, final thoughts ko lang po, no? Marami pong changes, no? Will happen, no? As businessmen, will raise and capitalize on the opportunity just sa mga renewable at just sa nuclear, no? At syempre, Meralco SGP, solid choices po yan kasi it will remain as monopolies. And nuclear, inevitable po talaga. Feeling ko po, kailangan po talaga magkaroon ng nuclear. At very, very excited ako kung sinong company sa Pilipinas na makakapasok talaga sa nuclear business. At kailangan daldalan natin ngayon. Basahin nyo na mga disclaimer. Ayan, like, subscribe, share, hit the notification bell. Comment po kayo sa baba. God bless, to God be the glory. Happy investing.